Alright, eto na. Ang pamagat po ng ating panonoodin at bibigyan ng reaction video pag-aresto kay Bato. Malapit na? Ay, kasi ang pagkakaalam ko, fake news daw. Tapos, ano ba, matutuluyan na ba dating fake news tapos asikasuhin para maging legit? No? Nitong mga nakaraan ho lamang, pag-upo ni Sir Remulla, masyado pong madetalye lagi. Lagi hong nagsasalita, lagi hong may pa-press con ba tawag doon. Basta lagi natin siyang nakikita, maingay po siya ngayon. Katunayan ba to na masipag? Maingay eh. No? Siguro nga, walang kasing sipag. Tingnan ho natin kasi si Bato naman ata. Ang pagkakaalam ko, wala pa rin tayong jurisdiction doon po sa ICC. Ano ho bang gagawin nila? Mamagicin na naman nila katulad po ng ginawa nila kay Tatay Digong. Mamagicin na naman ho nila siguro. O hindi naman kaya, magkakaroon na ng kaugnayan ang ICC dito sa Pilipinas. So, wala talagang kwenta ang ating batas dito. Tanong lang ha. Kasi ito pa rin ang inuuna natin. Kung hindi Davao City, mga kaalyado ng Duterte. O kaya mga Duterte. Talagang tinatrabaho nila para pagdating ho ng 2028, walang kalaban. Yan lang ho ang aking opinion ha. Okay, tuloy na po natin dyan. Galing sa Balitang Pinoy TV, nasa description yan. I-subscribe niyan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas. Kung mahal, tuloy na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay. Ganyan po ka pasaway itong administrasyon na ito. Grabe po ang kanilang pamumulitika. Hindi nila tanggap na talo sila. Hindi nila tanggap na isinusuka na sila ng taong bayan. Hindi nila tanggap na mga Duterte, kaalyado ni Duterte, ang minamahal ng taong bayan. Bakit kayo ganyan? Wala sa tingin ko hanggat nasa kanila yung kapangyarihan, hindi titigil sila para pabagsakin ng Duterte. Yun yung nakikita kong mission nila, yung pagpapabagsak sa Duterte, hindi yung pagpapaganda sa Pilipinas. No? Meron pa ngang iba dyan I-ano lang natin i-atras lang natin ng konti. Yung iba wala pa rin po yung yung ID, ano bang tawag doon? Basta may ID tayo ngayon, yung bago, 'di ba? Yung iba nagpa-picture na ilang taon na hanggang ngayon wala pa rin. Hindi man lang maasikaso ngayon, Doon pa lang maliit na bagay. O doon sa malalaking bagay, nakakita na ba kayo ng malalaking tulay? O ghost project pa rin, no? Yun dapat ang inuuna. Ngayon naman ang gusto nilang i-divert. Bato, ICC. Tapos mag-inspeksyon sa Davao City. Ano ba naman katanga? Tuloy tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Heto na nga, pag-usapan natin itong trending na topic ngayon patungkol po dito kay Senator Bato de la Rosa, na itong si Remulla, Ombudsman Remulla ay sabi niya ang ICC raw naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Bato. Pero sabi naman ng ICC, wala naman daw. Gulo din ito ni Remulla. Okay, gaano ba ito katotoo? Dito natin ito malalaman. At kung totoo man na meron ng arrest warrant itong si Senator Bato sa ICC, ay may kinaugnayan ba ang ating presidente dito? May kinaugnayan ba ang ating administrasyon dito? Siyempre, wala na namang alam yun. Sinadya ba ito? Yan, malalaman niyo yan mamaya. Yan po ang ating pakinggan, reaksyonan, sabay-sabay tayong mag-react tayo dyan, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Alam nyo mga kapatid, malaki kasing tulong yon yung magla-like kayo sa video namin. Kahit like lang ho, masaya na kami. Kung magko-comment kayo dyan, salamat din po. Ayan, thank you very much. At heto,
pumutok itong balita tungkol kay Senator Bato. Panoorin po natin ito. Posible umanong magpasko sa The Hague, Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FPRRD. O paano yan? Binabalita din nila. Sino ba talagang magiging fake news kung sakasakali? Ano ba? Ewan. Imagine that one. Posible raw magpasko si Senator Bato sa The Hague kasama si Duterte. Ganyan sila. Ako personal kong paniniwala ito personal kong paniniwala. Napindot ko. Mamaya i-explain ko. Naglabas na raw kasi ng arrest warrant ang ICC dahil sa umano'y madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Pero ang okay. ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Bombshell. Weekend Report ni Hannity. May naniniwala pa ba kay Remulla? Yan ang malaking tanong. Unang naglandfall ang isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa at pwede ring granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention. Inilantad kasi ni Ombudsman Granted na ang wish niya. Parang parang may kakaiba dun sa balita. Jesus Crispin Remulla nitong Sabado sa publiko na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay de la Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na uplantukhang. Ilang araw matapos maaresto Alam niyo, sa totoo lang, ito this is my own opinion, this is my own analysis. Yang sinasabi ni Remulla na ang ICC ay meron ng warrant of arrest, sa totoo lang, nung una tong pumutok itong balita na ito, sabi ko sa sarili ko, this is really part of their plan. Ako pwede ako magkamali dito pero wag nyo namang gaguhin ang taong bayan. Wag nyong ipasok sa bulsa ninyo ang taong bayan. Kasi po, yung na-analysis ko ito pwede ako magkamali dito. Pumasok ito sa utak ko. Sabi ko, parte ito sa kanilang plano. Sino ba si Bato de la Rosa? Tatakbo yan sa 2028. Pwedeng maging vice president yan. Okay? Si BP Sara, of course, presidente yan. At malakas ito. Pwede itong manalo. Ako po'y matagal ko nang nagduda ko na itong si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at si VP Sara, itong tatlo, gagawin nila ang lahat para i-discredit itong tatlo. Or gagawin nila ang lahat para mapatalsik sa pwesto o ma-disqualify sa 2028 election. Correct. Ganyan po ka pasaway itong administrasyon na ito. Grabe po ang kanilang pamumulitika. Hindi nila tanggap na talo sila. Hindi nila tanggap na isinusuka na sila ng taong bayan. Kasi sa tingin ko lang may binabalak silang hindi magaganda. Tulad nito, yung mga flood control. Biruin mo, dapat ang mga inaasikaso. Yun dapat yung mga inaalam kung saan napupunta yung pera. Pero hindi ho nila priority para po imbestigahan. Imbis na iimbestigahan nila, nasan sila? Nandun sila sa Davao City, nag-inspection. Imbis na pagandahin ang ekonomiya, imbis na gumawa ng mga tulay, imbis na gumawa ng mga major project, pababain talaga yung presyo ng ating bigas, pababain yung mga bilihin, maraming trabaho. Ang inuuna, pabagsakin si BP Sara. Di ba? Kung talagang mahal mo yung bansa, dapat hindi ganyan. Dapat po, unahin ho natin yung Pilipinas. Ang problema, kinakampihan pa ng mga iba. Wala, lubog ang Pilipinas. Ngayon, sa nakikita ko, masyado na nilang inaabuso yung konstitusyon, inaabuso na nila itong mga kapwa Pilipino natin. Ginagawa na tayong anga-anga dahil flood control, gustong paimbestigahan, Davao City, na talagang diniin talaga nila, na pinuntahan pa nila, na parang nanguhuli sila ng mga gagamba. Grabe, kinakapakapa pa nila yung mga lupa-lupa. Nakakahiya yun ang nakakahiya. Tapos ang presidente natin, laging walang alam. Mauuna muna yung mga conference, ano man tawag din, papa-interview, may mga media, magpaplano. Samantalang si BP Sara, nakikita natin, tumutulong na. Yun ang madalas nating nakikita. Hindi nila priority itong Pilipinas. Sinasabi lang nila priority. Tapos may mga naniniwala pa rin sa administrasyon ngayon
na kesyo magnanakaw pa rin si BP Sara na kung titignan mo, bakit nga ba magnanakaw siya, ganung halaga lang? Bilyon na, putya, tinan mo nga naman yung ginawa ng mga taga-kabila, di ba? Bilyon ang ninakaw nila. Tapos wala pa talagang proyekto. Lagi natin uulitin. Nung unang panahon, pag ginagawa nila yung pagnanakaw, nakakakita tayo ng project kahit pa paano. Yung sobra, yun na yung nakaw. Hindi naman kaya substandard. Pero ngayon talagang ghost project. Ayaw nilang imbestigahan. Tinuturo na, ito na, ito na, ito na. Anong gusto nyo? Kontraktor. Tapos Duterte. Diba? Tapos kakampihan nyo pa. Naman. Tapos ngayon, sa nangyayari sa Pilipinas, ang daming bagyo, may mga lindol. Si Bato naman ang uunahin nyo. Ano ba naman tong Pilipinas, sir? Kakampihan nyo pa rin. Ayaw na namin. Marami nang may ayaw. Pinalalabas lang nila na nagtitiwala na raw ulit yung mga taong bayan. Hindi naman daw korap. Hindi daw manghihingi ng tulong sa ibang bansa kasi may budget pa daw. Pero ang totoo, halos wala na sigurong tumutulong. Ayaw na, pinangunahan lang nila. Kunwari, may budget, siguro may budget. Sabi, bibigyan ng tigpa 5,000 or 10,000. Salamat po kung ganun. No, wow, may 5,000 ka pang pamatin gutom, 'di ba? Okay 'yun, salamat po. Pero kung sasabihin niyo, bibigyan niyo ng 5,000 o 10,000 pang paayos ng bahay. Nagiba yung bahay tapos bigyan mo 5,000. Bakit? Maraming nasalanta. Malaki na ang 5,000 kung iipunin mo. Maraming mga bahay ang ano. Bilyon-bilyon ang budget ng Pilipinas. Bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon. Hindi mauubos yun. Pwera na lang kung nanakawin. Mga kababayan ko, magising na ho tayo. Ang problema, kahit naman magising tayo, kahit bumoto tayo, kung dadayain din naman yung boto kung sakali, wala rin. Alam mo, nakikita ko tuloy yung North Korea, no? Kahit ganun yung kalagayan nila, kahit diktador, walang nangingialam sa kanila. Gusto nyo ba ganito na lang ang mangyari sa atin? Wala nang mangingialam. Wala pa talagang pwedeng mangialam para mabago yung Pilipinas? Kung magkatotoo din yung warrant of arrest ni General Bato, Senator, wala na, pinagkakalulo na talaga mga Pilipino. Ombudsman Remulla. Ay nako, Pilipinas. Ano pa bang magagawa natin mga kapatid? Mukhang corner na tayo dito. Gusto lang naman natin umangat ang Pilipinas. Pero gusto nila ubusin ng pera ng Pilipinas. Yung pinagbentahan ng gold, nakita nyo na? Wala pa rin, ano? Uubusin talaga nila yung mga kaalyado ng Duterte tsaka Duterte. Nakakaawa lang itong Pilipinas. Kasi pag gusto mong lumaban, yung mga dilawan, ayaw. Ayaw ng Marcos resign. Makabayan ba yan? Hindi. Anti-Duterte kayo, di ba?